Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Ilang mambabatas kinuwestiyon ang ginagawang petition drive para sa charter change. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nilagdaan na para maging ganap na batas ang Ease of Paying Taxes Act. Ikalawang bidding para sa automated election system ng 2025 elections bubuksan mamaya. At permit to carry firearms sa lungsod ng Maynila sinuspindi para sa seguridad ng traslasyon. Kwestiyon ng ilang mambabatas ang ginagawang petition drive para sa charter change. Nasa 100 piso rin umano ang halaga kapalit ng bawat lagda para sa petisyon para sa People's Initiative na mode ng pag-amyenda sa saligang batas. Narito ang ulat ni Rosa Licos. Inihayag ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na isang pagpupulong ang ipinatawag para sa mga alkalde ng kanyang probinsya noong January 5. Ipinaalam umano sa kanila na People's Initiative ang gagamiting mode para sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Binigyan umano ang mga ito ng mobilization funds at forms na pipirmahan ng at least 3% ng registered voters ng legislative district kung saan kabilang ang kanilang munisipalidad. Bibigyan umano ng 100 piso ang bawat botante na pipirma sa Petition for People's Initiative. Nai-advance na umano ang kalahati ng pondo sa municipal mayors at kanilang coordinators. Pangbuong bansa umano ang hakbang na ito dahil ipinadala ang form sa mga kongresista na kabilang sa iba't ibang political parties. Kwinestyon ni Representative Lagman ang petition drive at tinatanong kung sino ang nasa likod nito. Dagdag pa nito, ano ang isinusulong na amyenda sa konstitusyon, saan galing ang pondong ginamit at bakit binibili ang Voters Initiative. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel posted sa Facebook page ang kopya ng naturang petisyon dahil maraming netizens umano ang nagpadala sa kanya ng form. Tanong nito, kaninong inisyatibo ba ito at ito ba ang paraan upang itulak ang People's Initiative? Samantalang si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, iginiit na hindi tsa-tsa ang pagunahing pinoproblema ng mamamayan kundi ang taas na presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas. 3 ang paraan upang amyendahan ang konstitusyon, ang Constituent Assembly, Constitutional Convention at People's Initiative. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ng ganap na batas ang Ease of Paying Taxes Act matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo nito na simplihan ang pagpa-file ng buwis at maipatupad ang digitalization. Alamin natin ang detalye sa report ni Nel Maribuhok. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang batas na layong i-update ang taxation system ng Bureau of Internal Revenue. Sa ilalim ng Republic Act No. 11976 o ang Ease of Paying Taxes Act, sisimplihan ang proseso ng pagpa-file ng small and medium enterprises at gawing moderno o ipatutupad ang digitalization sa pagbabayad ng buwis. Pinapakilala ng bagong batas na ito ang administrative tax reforms at amyenda sa ilang section ng National Internal Revenue Code of 1997. Kabilang na dito ang pag-uuri sa taxpayers bilang micro, small, medium at large, electronic o manual filing ng returns at pagbabayad ng buwis sa BIR o sa mga authorized agent bank o tax software provider. May opsyon din na bayaran ng internal revenue taxes removal sa city o municipal treasurer, pag-aalis ng pagkakaiba ng documentation at basehan ng sales ng goods at services, klasifikasyon ng VAT refund claims sa low, medium at high risk, at tiyaking may available na registration facilities sa non-Philippine resident taxpayers. Ipatutupad din ng Ease of Paying Taxes ang 180-day process period para sa claims ng refund para sa mali o illegal na tax collection at pagtataas ng fees para sa mandatory na pagbibigay ng resibo sa kada benta at transfer ng goods mula 100 pesos sa 500 pesos.
Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang ang batas na ito sa priority legislation ni Pangulong Marcos at binanggit sa nakalipas na kanyang 2 State of the Nation Address o SONA. Dagdag ng PCO, ang bagong batas na ito ay susuporta sa 8-point socio-economic agenda ng administrasyon dahil sa mas epektibong pangungulekta ng buwis sa pamamagitan ng inisyatibo na digitalization. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Makikipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa issue ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon sa Malacanang, bukas ang Pangulo sa pakikipag-usap sa former President matapos magpahayag sa isang interview si dating Pangulong Duterte na nais niyang kausapin si PBBM indirectly ukol sa investigasyon sa SMNI. Ayon kay PCO Secretary Cheloy Garafil, laging available si Pangulong Marcos sa dating Pangulo at kukontakin siya ni PBBM kung gusto nitong makipagpulong. Noong December 21, naglabas ng kautusan ang National Telecommunication Commission o NTC na nagsuspindi sa broadcast operation ng SMNI sa loob ng 30 araw dahil sa umano'y paglabag sa ilang probisyon ng prangkisa nito. Bubuksan na mamaya ng Commission on Elections o COMELEC ang second round ng public bidding para sa gagamiting Automated Election System o AES para sa 2025 elections. Narito ang report ni Dante Amento. Inaasahang magsusumite mamaya ng kanilang bidding documents ang prospective bidders na sasama sa second round ng public bidding para sa gagamiting Automated Election System o AES sa 2025 midterm elections. Ayon kay Special Bids and Awards Committee o SBAC Vice Chairperson Director Jan Rex Laujanco, 4 ang bumili ng bidding documents. Ito ang Dominion Voting Systems, AMA Group Holdings Corporation, Electiotech Consultant and Management Inc. at Indra Philippines Inc. Magbubukas ang bidding mamayang alas 10:30 ng umaga sa Palacio del Gobernador. Kabilang sa mga inaasahang dadalo rito ang Commission on Audit o COA Resident Auditor, Citizens Arms tulad ng NAMFREL, Lente at iba pa. Magsasagawa ng second bidding dahil nadiskwalipika ang kaisa-isa o lone bidder na Miro Systems Company Limited sa unang bidding na isinagawa ng komisyon dahil sa mga depekto sa bidding documents nito. Ayon pa kay Laujanco, dahil medyo naatraso ang bidding, posibleng sa huling bahagi ng Pebrero isasagawa ang awarding sa winning bidder. Tapos po lahat ng post-qualification process, makapag-award, makapag-contract, makapag-notice to proceed. And then full production of the machines and all the other collaterals para po by August makapag-deliver na ng mga kauna-unang machines. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinuspindi ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang lahat ng permit to carry firearms sa lungsod ng Maynila sa loob ng 3 araw bilang bahagi ng preparasyon sa seguridad ng prosesyon bukas. Ayon kay NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr., ipapatupad ang gun ban sa loob ng lungsod mula alas 7 ng umaga ngayong araw hanggang alas 7 ng umaga sa Miyerkules, January 10. Kasama naman ang paggamit ng drone sa no-fly zone policy sa lugar na nag-umpisa kahapon at tatagal hanggang Miyerkules, habang no-sail zone naman ang pinapatupad sa South Harbor at Pasig City, kabilang na ang Quirino Grandstand kung saan magsisimula ang traslasyon. Nagpaalala naman si Major General Nartates sa mga motorista na ipapatupad ang road closures at rerouting mula alas 9 ng gabi ngayong araw hanggang sa araw ng prosesyon. Nasa mahigit 15,000 na mga pulis at iba pang security personnel ang ide-deploy bukas para sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa traslasyon sa Maynila. Inaasahang milyon-milyong tao ang dadagsa sa prosesyon bukas. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez, live. JP, good morning. Nakahanda na ba ang mga pulis at iba pang security personnel para sa traslasyon?
Celine, ngayong umaga, January 8, nakita natin yung mga pulis at yung iba pang puwersa ng security forces na nandito na nakadeploy sa paligid ng Quiapo Church sa Maynila para nga sa paghahanda sa traslasyon. Noon pang Sabado ay nagsagawa na ng send-off ceremony ang Manila City LGU para i-deploy ang nasa 15,000 na mga police personnel at gayon din yung iba pang mga security forces. Kasama na dyan yung National Capital Region Police, Manila Police District, mga miyembro ng SWAT at meron ding special unit mula sa Philippine Coast Guard. Ide-deploy ang mga ito sa mismong Quiapo Church at sa ruta na dadaanan ng prosesyon para sa traslasyon ngayong taon. Sila ang magpapanatili ng anti-criminality at peace and order dahil inaasahang dadagsa ang milyong-milyong tao dito sa Maynila bukas. Samantala, naglagay naman ng advanced medical post ang Manila LGU sa kartilya ng Katipunan sa tabi ng Municipal Building ng Maynila. Mayroon itong nasa 30 beds para doon sa mga posibleng maging pasyente sa traslasyon. Naka-red alert status ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO kung saan ide-deploy ang nasa higit 1,000 personnel nito para sa traslasyon. Mayroon na ring mga nakahandang ambulansya, fire assets at mga rescue boats ang Manila LGU bilang paghahanda sa traslasyon bukas. Celine, ang paalala nga ng mga otoridad ay mamayang 9 p.m. isasara na yung mga kalsada dito sa Maynila para doon sa dadaanan ng ruta ng traslasyon. At nakapost sa official Facebook page ng Manila City Public Information Office yung mismong mapa para mabigyan ng guide yung mga motorista at hindi sila maabala sa kanilang pagbiyahe bukas. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, JP Nunez. Inilunsad ang kalinisan at inisyatiba para sa Malinis na Bayan o Kalinisan Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo nito na mapanatili ang kalinisan sa buong bansa tungo sa malusog na komunidad para sa lahat ng Pilipino. Narito ang report ni Jed Neresina. Nagsagawa ng nationwide kick-off ceremony para sa Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan o Kalinisan Program noong Sabado, January 6, kasabay ng pagdiriwang ng National Community Development Day. Nilahukan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at local government units ang cleanup drive kaugnay ng Kalinisan Program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang programa ay naglalayong itaas ang kamalayan at hikayatin ang partisipasyon ng mga mamamayan na maging responsable sa ating kapaligiran sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura. Sa isang video statement, hinikayat ni Pangulong Marcos ang publiko na makiisa rito. My friends, let us see in our barangay the changes we want for our nation. Let our barangays be the laboratory of workable ideas. Dagdag pa ng Pangulo, gagawin ng gobyerno ang lahat na makakaya nito upang matiyak ang kalinisan sa mga komunidad. Sinabi naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na makikipagtulungan ang pamahalaan sa iba't ibang ahensya para mas maisakatuparan ang layunin ng programa ng Pangulo. So makikipag-coordinate kami sa City of Manila, sa MMDA, of course DPWH, no? Kaya ito ang beauty nito eh. It's a whole of the government approach. Dagdag ni Secretary Abalos na sisiguraduhin nilang masusubaybayan ang performance ng nasa 42,000 barangay sa buong bansa. Magsasagawa rin ng DILG ng recognition sa mga LGU na mahusay na makapagpapatupad ng kalinisan program sa kanilang lugar. At magkakaroon tayo ng awarding. Ang proposal namin ng awarded of the cleanest barangay na provincial level o na regional level ay pwede natin gawin every month. At i-monitor din namin yung mga barangay na parating kulelat. No? Titignan din namin yun, higit sa lahat. Nagpahayag din si Abalos ng pag-asa na mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura sa kanilang mga lugar.
Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Katatapos lang ng holiday season, ngunit mayroon agad na napipintong taas presyo ang mga manufacturers sa ilang basic food items. Mula sa Muñoz Market, narito ang update ni Hari Ilagan, live. Hari, good morning. Magkano ang posibleng itaas ng mga manufacturers sa ilang mga grocery items? Good morning, Kuya. Good morning, Celine. Nasa 50 centavos hanggang 7 pesos ang planong taas presyo ng mga manufacturers sa mahigit 6 na pong grocery items. Nagbabadyang magtaas ng presyo ngayong taon ang mga manufacturers sa ilang mga grocery items tulad ng sardinas, gatas, kape, instant noodles, bottled water at iba pang canned good. Ngunit ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Cua, wala pa namang ibinababa ang mga manufacturer sa mga supermarkets na listahan ng kanilang mga produkto na nagbabadyang magtaas ang presyo. Aniya, magpupulong muna mga manufacturers sa January 24, 2024 sa hirit nilang taas presyo sa ilang grocery items. Hinihila nila parang mga manufacturers hindi magtaas muna kaagad so that people will not expect any increase till end of the month. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, hindi pa aprobado ng kagawaran ang hiling na taas presyo ng mga manufacturer dahil marami pang pag-uusapan tungkol dito. Sinabi pa ng DTI, kung magkakaroon man ng taas presyo sa ilang mga grocery items ngayong 2024, titiyakin nila na mas mababa ito kumpara sa pagtaas noong mga nakaraang taon. Ayon naman sa ilang consumer tulad ni Marv Concepcion, may-ari ng maliit na sari-sari store sa Sampaloc, Manila, kung magkakaroon ba ng taas presyo ng ilang grocery items ay gayon din ang ipapatong niyang tubo sa kanilang mga paninda. Halimbawa, 9.75. So, ang presyo mo lang dito ay magdagdag ka ng, ang tinaas, halimbawa dito tinaas ng 2 pesos. So, yun ang idadagdag mo, yun ang ginagawa ko. Lahat ng item, gano'n. Ano yung nag-increase? Si Hilly Pescadero naman na mula Galas, Quezon City, tingi-tingi na lang muna niya ang kanyang bibilhin para medyo makatipid sakaling magtaas ang presyo ng ilang grocery items. Konti-konti na lang muna ang bibilhin. Tsaka yung mga kailangan lang muna ang bibilhin, syempre, hanggang maka-adjust. Payo naman ni Kuwa sa mga mamimili na piliin na lang ang mas murang brand para makatipid. Again, if you don't like yung favorite brand mo, nagtaas at hindi mo gusto yung pagtaas ng presyo, you can shift and to buy some other brand or some other product. Yun naman pwede natin gawin. Celine, cost of production ang pangunahing dahilan kung bakit plano magtaas presyo ang mga manufacturer sa mahigit 6 na pong grocery items. Yan muna ang update mula dito sa Muñoz Market. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Hari Ilagan. Libu-libong estudyante ang makikinabang sa Student Loan Forgiveness Program ng Biden administration. Ayon naman sa ilang politicians, bahagi ng pangangampanya ng Biden administration ang student relief. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Jeffrey Reyes live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Nakatanggap ang libu-libong student loan borrowers sa Estados Unidos ng isang one-of-a-kind email. Nakasaad dito na canceled o pinapatawad na ang kanilang student loan. Aabot sa halos $2 trillion o mahigit 111 trillion pesos ang naging halaga ng utang ng mga mag-aaral noong nakaraang taon. Sa expose ni President Joe Biden noong January 3, sinabi niyang nasa 3.6 million student debts ang nakansila ng kaniyang administrasyon. Karamihan ng student loan na napatawad ay nagkakahalaga ng $20,000 US. Ang ilan sa mga ito ay bahagi pa ng nagdaang pangako ng Pangulo na hindi na proseso dahil sa administrative at system error.
Sa kabila nito, pilit namang hinahadlangan ng oposisyon ng hakbang na ito ng Pangulo at kinukundina bilang free college scheme. At ilang eksperto naman na nagsabi na ang hakbang na ito ng administrasyon ay bahagi ng political strategy ng Pangulo para sa nalalapit na eleksyon. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Canada. Naranasan ng isang major snowstorm sa northeast ng Estados Unidos. Samantala, nagbabalang mga opisyal sa publiko na iwasan ang pagbiyahe kung hindi naman kinakailangan hanggang araw ng Linggo, January 7, 2024. Narito ang report ni Miguel Rey de Leon. Isang malakas na winter storm ang naranasan sa northeastern United States araw ng Sabado, January 6. Dala nito ang matinding buhos ng snow, nagyiyelong ulan at malakas na hangin. Sa kabuuan, halos 40 milyong tao ang nasa ilalim ng winter alerts. Sa New Jersey, inabisuhan ng mga opisyal ang mga residente na mag-ingat sa madulas na kalsada, kaalinsabay na rin ng banta ng pagbaha. Hinikayat din ng publikong iwasan munang magbiyahe. Based on the latest reports, we are predicting a potential 6 to 10 inches of snow in the northwestern portion of the state. Don't go out unless you need to go out. Stay off the roads. Nasa 3 inches ng snow ang naiulat sa bahagi ng northeastern Pennsylvania at northwestern New Jersey gabi ng Sabado, January 6. Sa katabing estado naman, naglagay na ng asin sa mga kalsada ang New York City Sanitation upang maiwasan ang madulas na daan maging ang pagkabuo ng yelo. Samantala, nahaharap din sa winter storm warnings ang ibang bahagi ng Estados Unidos tulad na lamang ng New Mexico, Washington at Oregon. Miguel Rey de Leon, UNTV News and Rescue, New Jersey, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para man po sa ating ulat ng panahon ngayong araw. Patuloy na makaaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon ang shear line habang amihan naman ay magdadala ng pag-ulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang Bicol Region, Quezon, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur dahil sa shear line at easterlies. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri naman na may pulupulong mahihinang pag-ulan ang aasahan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, wala namang namataang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa bansa sa mga susunod na araw. Inabangan ng mga wisher ang digital streaming ng Wishdate Invisible kagabi. Mapa online man, dalang-dala pa rin ng mga manonood sa bawat makaantig damdaming eksena na hatid ng short film, sabayan pa ng mga awiting talaga namang tagos sa puso. Narito ang report ni Gladys Tuabi. But fall for you. Helen, I must say, I love those lovely eyes. I could not bear to see those eyes unable to see the light. Those eyes deserve to see this wonderful world. I believe your eyes are rare, so rare that those eyes can see love, even when love is invisible. I want you to see me, to see clearly my invisibility. I wish that you could see me now through my own eyes. Sincerely, Arthur. Hindi isang ordinaryong love story ang natunghayan ng mga wisher.
sa ika-10 installment ng Wishdate Concert. Sa ginanap na digital streaming ng Wishdate Invisible kagabi, maraming manonood ang talaga namang dalang-dala sa bawat eksena, lalo na sa pagtatagpo ni Helen at Alfred. Hindi naman kailangan na ibigay mo sa akin yung mga mata mo. Sometimes, people can see more clearly when they are without sight. All I ever wanted is for you to be happy. Kahit masakit, kahit ang kapalit nun is sakit sa damdamin. I wish for you to know how much love I have for you. Isang tunay na pagmamahal that only your heart can see. Alfred, I thank God He gave me you. Para sa mga wisher at netizen na nanood online, ito na yata ang best Wishdate story na kanilang napanood. Sa karakter ni E.A. Guzman na si Alfred, isa umano siyang malaking green flag dahil sa malaking sakripisyong ginawa niya para sa kanyang iniibig. Pero kung papaanong green flag si Alfred, kabaliktaran naman ito sa karakter ni Chris Abaya na si David, na para sa mga wisher ay isang red flag. Kaya lalo pang nadala ang mga wishers sa intense confrontation scene ni Helen at David. My life with you is getting to be boring. I'm sorry, Helen. Pero I think you're better off with others. Oh, no. You are not sorry, David. You'll be sorry for doing this to me. Bukod sa mga paboritong eksena ng mga wisher, nabusog din sila sa mga makaanting damdaming musika na inawit ng mga OPM artists. Dahil muling namangha at nasatisfy ang mga wishers sa tampok na storya ng Wishdate Invisible. Ngayon pa lang ay inaabangan na ng mga ito ang mga susunod pang kwento na ipapakita sa mga susunod na Wishdate concert. Kung hindi mo pa napapanood ang buong kwento ng Wishdate Invisible, pumunta lamang sa official YouTube channel ng KDR Music House. Thank you so much. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling nagsagawa ng mass bloodletting ang Members Church of God International o MCGI, katuwang ang UNTV News and Rescue, Philippine Blood Center, Tala Hospital at Rizal Police Provincial Office sa Antipolo City. Narito ang ulat ni Jolitz Matanga. Masaya ang 42 taong gulang na si Redentor Quiano dahil sa unang pagkakataon ay nakapasa na siya upang makapag-donate ng dugo.
Ayon kay Redentor, noong unang subok niya ay hindi siya nabigyan ng pagkakataon makapagbigay ng dugo dahil mayroon siyang sakit kaya hindi ito pinahintulutan. Sa panibagong pagkakataon, lubos na aniyang pinaghandaan nito ang araw ng mass bloodletting dahil para sa kanya ito ay isang mahalagang oportunidad. Ano po, napakaganda po, mabuting gawa po. Maganda po sa kalooban po na po, may kaba, pero masaya po pagka nakuha na po ng dugo. Nakakaano po sa kalooban po. Naturuan po kami ng mabubuting gawa, lalo na po yung pagdugtong po ng buhay sa mga taong nangangailangan po. Salamat po sa Diyos. Nagkaisa ang Members Church of God International o MCGI Rizal Chapter at Rizal Police Provincial Office o RPPO para sa mabuting gawa tulad ng mass bloodletting na isinagawa sa bagong 9-4 Elementary School sa Padilla, Antipolo City kahapon January 7. Ayon kay Police Staff Sergeant Rodil de Monteverde, masaya ang kanilang hanay na maging kabahagi ng naturang advokasya sa pagtulong sa nangangailangan. Masaya po sa amin na makapaglingkod po kami sa community. Tapos okay naman po sa health naman, at least malalaman namin na physically fit kami para sa trabaho, which is necessary naman po ito sa trabaho namin bilang police. Maganda nga po ang program na to kahit na paano ay nagkakaroon po ng chance yung PNP na maki-join po sa mga programs na ganito. Actually, this is part of the outreach program, di po ba? Umabot sa 344 na bags ng dugo ang naibahagi sa Philippine Blood Center at Tala Hospital. Bago ka maging isang blood donor, kailangan mong matugunan ang ilang mga kwalifikasyon tulad ng edad, timbang at kalusugan. Ang iyong dugo ay maaaring magamit upang makatulong sa mga taong may malubhang karamdaman, naoperan o naaksidente. Bukod sa pakiramdam ng kasiyahan sa pagtulong sa nangangailangan, ay mayroon din itong malaking benepisyo sa ating mga kalusugan. Jolitz Matangat, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Psalms, chapter 34, verse 18, na nagsasabi, "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit." Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Happy viewing po sa lahat ng nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. Aside sa UNTV sets, mapapanood niyo po ang Good Morning Kuya sa UNTV News and Rescue official YouTube channel at sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe. At para sa mga kababayan natin nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Oil price update po para sa mga kasambahay nating motorista. Inaasahang magiging maliit lang ang paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, maaaring tumaas ng hanggang 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ang diesel naman ay posibleng tumaas o mag-rollback ng 10 piso kada 10 sentimo kada litro. Huwag naman 10. Habang ang diesel naman ay nasang tataas din ng 10 centavos per liter. So, basically halos lahat 10 centavos lang. Hindi naman 10 pesos. Maglalakad talaga ako. Sobrang laki doon. Baka makilig lang tayo na wala nga. Pero hindi pa naman siguro sobrang ramdam kapag 10 centavos, no? Kalma lang po tayo muna mga kasambahay. Oo, kaya pa yan. Mga siguro kung sa isang piso na lang yung madadagdag halos, kung pataas or 10 centavos yung gagawin nila per liter. Pero ito po, good news mga kasangbahay sa taga Mandaluyong City. Tumatanggap na po ngayon ang Public Employment Services Department ng Mandaluyong ng mga applicants para po sa in-house job interviews. Isasagawa po ito ngayong January 8 hanggang 10 po sa Lunes po yan hanggang Miyerkules sa Peso Office, 2nd floor BOC Building, City Hall Complex. Ang morning schedule po ay mula 9 a.m. hanggang 11:30 a.m.
Habang ang afternoon schedule naman po ay mula 1 p.m. hanggang 4 p.m. Sa mga interesado po, magdala lamang ng resume na may kasamang 2x2 picture at ballpen at magsuot ng maayos na damit para sa inyong interview. Para makita po kung ano-anong mga trabahong pwedeng applyan at kung ano ang mga requirements dito, i-check lang po ang official Facebook page na Peso Mandaluyong Official. Actually, nung tinignan ko nga yung page, dami nagsishare na nito. Tapos, ang daming nagtatag ng mga kakilala nila. Ibig sabihin, na-realize ko nga na ang dami rin talaga na nangangailangan ng trabaho. At saka ito, maganda yung mga ganito kasi doon sa post nila, may mga nakalagay na yung mga job vacancies. Tapos yung, for example, kung higher education ba yung tinatanggap nila or kung high school graduate lang. So, marami naman po kayong pagpipilian sa mga sa ating mga kasangbahay na taga Mandaluyong. I-check nyo lang po talaga yung mga details. Tsaka syempre, mag-prepare po tayo, di ba? Kung sakasakali na gusto na rin natin mag-apply para at least, di ba, alam mo yun, nabigay mo yung best mo kapag sumali ka dito sa interview para sa job opening. Yun, sige. Ito naman. Sa QC naman tayo, naghahanap naman ng karagdagang manpower ang Rosario Maclang Bautista General Hospital sa Quezon City. Naghahanap po ang ospital ng administrative assistant, IT staff, registered nurse, ultrasound technologist, at laboratory technician. Yan, para po sa mga interesadong aplikante, ipadala lamang po ang inyong resume sa rmbgh@quezoncity.gov.ph. Huwag pong kalimutang dalhin sa inyong scheduled appointment ang inyong updated resume, updated NBI clearance at drug test. Para po sa karagdagang impormasyon, pwede po kayong tumawag sa Human Resource Department sa numerong 8835-2560. Mula po yan Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at hanapin lamang si Miss Jam. Masingitan kita dito, Ian, kasi nadadaanan ko yung Maclang. As in, malapit siya sa terminal na binababaan ko rin. So, nakikita ko talaga yung dami rin ng mga tao na nangangailangan ng atensyong medikal pagdating dyan. As in, talaga na, pati yung sa daanan na o-occupy nila, ang dami talagang mga tao na dito nagpapa-hospital din. Kasi medyo mababa, mababa talaga yung, kumbaga kung magbabayad ka man dito, sobrang mababa lang. Kaya yung mga tao, ito na yung nagiging option nila para dito na lang magpa-hospital. Kaya ang dami talagang tao dyan palagi. Tapos kulang pa sa tao. E di, expect natin mas mahaba pa yung mga pila dyan dahil kulang sa nag-a-assist. Kasi ang daming mga vacancies ngayon sa kanila. Kaya sana, yung mga kasambahay naman natin na pwede pasok dun sa qualifications na hinihingi nila, makapag-apply din. Para nagkaroon din ng trabaho. Sakto rin nangangailangan sila ng registered nurse. Itong December, in-announce yung mga bagong board passers. Kaya napakasakto to lalo na kung malapit lang kayo sa area ng Rosario Maclang Bautista General Hospital. Try na natin, di ba? Kasi kailangan nila ng mga staff din, ng mga laboratory technicians, yung nabanggit kanina, tsaka IT staff. Kaya kung malapit lang kayo sa area, try nyo na, di ba? For experience kagad yan dun sa mga bagong mga nurses natin, di ba? Para kung sakali mag-a-apply sila ng trabaho na mas malaking mga hospitals, at least, di ba? Ito yung experience nila kagad. Ito rin, abiso naman para sa mga estudyante ng Quezon City. Dahil malapit na po ang scholarship renewal period for second semester, school year 2023 to 2024. Magbubukas ito simula January 10 hanggang January 16, 2024 tuwing weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. sa QC e-Services portal na qceservices.quezoncity.gov.ph. Sa mga magre-renew ng kanilang scholarship, handa na po ninyo yung mga sumusunod na requirements. E-copy of Q-Citizen ID, proof of school enrollment or registration or acceptance for the current school year or school term, e-copy of grades or transcript of records of previous year or semester, at approved leave of absence for scholars who did not enroll in the previous school year or term. Para sa inyong mga katanungan, pwede po kayong tumawag sa kanilang numero na 8988-4242, local 8738 o kaya ay sa QCYDO official Facebook page. Dun sa kasi may mga kaklase rin ako ng mga scholar din sila ng kanilang mga local government agencies, nung kanilang mismong lugar, yung city nila.
medyo yun nga yung talagang madalas na inaano na parang kailangan kasi every end of semester, kumbaga magre-report sila niyan kung ano yung grades nila, kung mag-e-enroll pa sila sa susunod na school year. So medyo busy rin yung mga scholars din talaga natin ngayon para ayusin yung mga requirements nila. So kayo kung end of semester nyo na, start na kayo na mag-ayos din ng inyong mga papel-papel na gagamitin nyo para makapag-renew kayo ng scholarship. Right. From Quezon City, lipat naman po tayo sa Pasig City. Inilabas na po ng City Veterinary Services Department ang schedule para po sa libreng RFID microchipping and anti-rabies vaccination ng inyong mga alagang aso at pusa. Bukas po, January 9, isasagawa ito sa Barangay Santa Lucia, LRB Housing. Sa January 10 naman, gaganapin ito sa Barangay Kalawaan, Manga Street, Javier Compound. Sa January 11 naman po ay sa Barangay Bambang Covered Court. At sa January 12 naman po, gaganapin ito sa Barangay Bambang Covered Court. Sisimulan po ang RFID microchipping and anti-rabies vaccination mula 9 a.m. hanggang 12 p.m. Paalala lang din po sa mga fur parents, kailangan ang alaga po ninyo ay 3 months old pataas, hindi buntis, masigla, maganang kumain, hindi nagsusuka at hindi rin po nag-LBM. Maaari naman pong bakunahan ang in-heat at ang nagpapa-breastfeeding na alaga. Bago po pabakunahan ang inyong mga pets, paliguan muna ito dahil pagkatapos po na mabakunahan, hindi po sila maaaring paliguan sa loob ng 3 hanggang 5 araw. At syempre, paalala din po, para naman po sa microchip registration, kung maaari ay magdala po ng cellphone na may QR scanner app at sapat po na data or internet po upang maiwasan ang mahabang pila. O diba, ang ganda nito kasi dalawa, 'di ba, yung RFID microchipping. Ito rin yung ginagamit kapag parang especially kapag mga pets natin, 'di ba, lagi may mga cases na mga Shih Tzu ganyan nawawala. Yun din ba yun yung microchipping? Alam ko yun parang para ma-trace yung mga aso. Parang ganun. Kasi di pa nakapag-microchipping. Lagi natin nababanggit dito sa mga advisories natin na may free microchipping. Pero kasi hindi pa kami nakapag-avail ng sa mga alagaan namin. Pero basically, parang alam ko ganun din yung idea. Parang identification siya. Yung identification din. Parang ID ng aso mo. Totoo. Pwede nila i-scan. Mabawa, nakita mo, naliligaw na nawawalang aso, tapos in-scan mo, makikita mo yung information siguro nung may-ari sa parang dog tag na hindi mawawala. Pero maganda rin kasi meron din tayo dyang anti-rabies vaccination para sa mga alaga po ninyong aso at pusa. Alright, at yan ang ating advisories for today. Mga kasambahay, magbalik na naman tayo sa ating kasaysayan. Noong taong 1993, nang maganap ang pagpapasabog sa World Trade Center sa New York City na ikinasawi ng 6 na tao. Sa pangunguna ng Federal Bureau of Investigation ay nadakip ang mga terorista kabilang ang tinuturing na mastermind sa pag-atake na si Ramzi Ahmed Youssef. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. January 8, 1998, hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo ng isang federal judge sa Estados Unidos ang itinuturing na mastermind sa pambobomba ng World Trade Center noong 1993 na si Ramzi Ahmed Youssef. Pasado alas 12 ng tanghali noong February 26, 1993, nagyanigin ng malakas na pagsabog ang World Trade Center sa Lower Manhattan, New York City. Ang pagsabog ay lumikha ng napakalaking crater na tinatayang may 100 talampakan ng lalim at nasa 200 talampakan ng lawak. 6 na tao ang nasawi at mahigit 1,000 ang nasaktan at ang iba sa mga biktima ay nagtamo ng matinding pinsala sa katawan. Napag-alaman sa isinagawang investigasyon ng Federal Bureau of Investigation na nirentahan ng mga terorista ang isang van at doon isinakay ang 1,500 pounds na bomba. Bukod dito ay isinama ng mga terorista sa van ang mga tangke ng hydrogen gas at pagkatapos ay iniwan ng sasakyan sa parking garage ng World Trade Center kung saan ito pinasabog. Nadakip ng mga otoridad ang ibang mga kasabwat sa pambobomba, ngunit ang itinuring na mastermind na si Ramzi Ahmed Youssef na may patong sa ulong $2 milyong ay nakatakas.
Ang wanted na terorista ay naaresto sa Islamabad, Pakistan noong February 7, 1995 at isinailalim sa paglilitis sa Estados Unidos. Taong 1998 ay ibinaba ng isang federal judge ang hatol na habang buhay na pagkakabilanggo kay Ramzi Ahmed Youssef, bukod pa rito ang 240 taong pagkakakulong. Ito si Ahmed Youssef, no? Talagang marami din siyang nakasamputan ng mga bombings, hindi lang dito sa New York City. Kasi bago pa mangyari ito, talagang matagal na sila nagpaplano. At yung mga ginawa nilang mga makeshift na mga bombs, talaga medyo mahirap ma-detect. Kasi nga, yung mga ginamit niyang mga explosive devices. Usually, ito yung mga nakita natin sa mga pataba ng lupa. Fertilizer bomb, kumbaga. So, hindi siya considered na delikado. Kasi nga, pataba, urea nitrate yun, yung mga ginagamit na fertilizer. Na, ang ginamit niya dito sa World Trade Center is yung parang car bomb, yung tinatawag. Car bomb. Nilagay niya sa sasakyan niya, tapos pinasabog niya. Although, buti na lang na hindi ganun karami yung casualties. Kasi nga, di ba, alam naman natin yung after ng 1993, 2001 World Trade Center attack din talaga, sobrang lala. Pero buti nga lang ito. Pero ito yung sinasabi nila parang precursor nung 9/11. Kasi nga same, halos, parang alam ko, yung kamag-anak niya, tito niya. Uncle niya. Tito niya, yung mastermind naman ng 9/11, di ba, yung Al-Qaeda. Yung talagang hirap kapag nagkakaroon ng segregation, prejudice sa mga races, ganun. Kasi nga, mga extremist sila eh. Dahil nga sa nangyayari dun sa bansa nila, parang feeling na naaapi sila. So basta pagka may mga division na sa bansa, may mga naaapi tayo, napupush mo yung mga tao to do extremes. Kaya mas maganda talaga na lahat tayo dapat makita natin na walang bansang mas lamang sa ibang bansa. Pare-pares, kahit na kung sabihin na third world, first world country sila, pare-pares dapat. Hindi dapat natin, wala tayo dapat naaapi. Kasi yun yung nagpupush sa kanila na gawin yung mga ganitong mga klaseng mga na mga bagay na acts. Yun yung talaga. Tsaka yung nakita ko rin importance dito is yung importance ng immigration tsaka security protocols pagdating sa mga iba't ibang tao na pupunta sa bansa nyo. Kasi nahuli siya hindi pala dahil sa terrorism din. Nung nadakip siya, nahuli siya dahil sa forged passport niya. Yung parang pineke niya yung passport niya. Oo. Tapos yun, kumbaga parang akala ko kasi nahuli siya sa another terrorism. Pero yun, nahuli siya dahil sa isang security ng isang passport. Kaya yun talaga yung importance din ng mga security tsaka immigration natin, di ba? Kaya from Today in History, lipat naman tayo dito sa Kristiyano drama ngayong umaga. Tunghayan ang kwento ni Marisa na napilitang ipaampon ang kanyang anak. Pero pagkalipas ng ilang panahon ay nag-apply siya bilang tagapag-alaga nito nang maratay ito sa sakit. Mapapatawad kaya siya nito sa ginawa niyang pagpapaampon o tuluyan itong mapopoot sa kanya? Panoorin natin. Ma, sigurado na ba kayo sa gagawin niyo? Oo, anak. May awa ang Diyos. Ito na siguro yung tamang panahon. Basta huwag ka mag-alala, ha? Lagi mo ako sasama sa panalangin mo, ha? Opo, Ma. Lagi naman eh. Kahit hindi niyo sabihin. Mamimiss ka namin, Ma. Salamat, Diyos na. O siya, anak. Sarado na natin yung maleta ko.
Here's your coffee, ma'am. Thank you. You're welcome. Would you like anything else? Nothing else, thank you. All right, thank you. Kayo po pala, Auntie Marisa. Natatandaan niyo pa po ba ako? Oo naman, Iha. Maaari ko bang malaman kung nasan si Roslyn? Sadly, Mom passed away 3 years ago. Please, Iha. Sana mapagbigyan mo ko. Sige po. Alang-alang sa pagkakaibigan niyo ni Mama. Pero kailangan yung sundin yung mga kondisyon na ibibigay ko. Maraming salamat sa Diyos, Iha. Manang? Sino po kayo? Ano pong ginagawa niyo dito? Good morning, Iha. Ako nga pala si Marisa David, ang bagong tagapag-alaga mo. Tawagin mo na lang akong nanay. Ha? Bakit po? Nasaan si Manang? Saan po siya nagpunta? Naku, Iha, umalis na siya. Pangilan na ba siyang tagapag-alaga mo na umalis? Wow! Ang gaganda naman ng pinipinta mo, Iha. Saan mo natutunan ng pagpipinta? Yung painting mo, na expression, may deep emotion. May pinagdadaanan ka ba, Iha? Huwag po kayo maging mabait sa akin. Dahil hindi naman naging mabait ang mundo sa akin. Ano ba yung sinasabi mo, Iha? May sakit ka na nga, galit ka pa sa mundo. Makakasama yan sa kalusugan mo. Mag-ready ka na, Iha. Bibisan na kita at pakakainin. Alam mo bang nagpipaint din ako? Gusto mo bang turuan kita ng ibang stroke? Iya, matatapos mo na pala itong pinipinta mo. Lalong gumaganda habang minamasdan ko. Hindi pa po. At baka hindi ko na po yan matapos. Hanggang sa pagpahingahin po ako. May awa ang Diyos, Iha. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Alam ng Diyos ang mas mabuti sa atin. Diyos? Kung may Diyos, bakit ako nagkasakit? Kung may Diyos, bakit ako pinaampun ng tunay kong ina? Sofia. Ate. Alam ko na, ate. Nakita ko yung adoption paper sa drawer ni Mama. Ampun lang pala ako. Sofia, kaya ba biglang nagbago ang pag-uugali mo?
At nag-iba ang pakikitungo sa mga nag-aalaga sa'yo. Ate, please, sabihin mo na sa akin, sino ba ang tunay kong mga magulang? Ang tunay mong ina ay... Ashley, ikaw nang bahala sa anak ko. Nag-aaral siya mabuti. Kaya kong gawin ito, pero kinakailangan. Ingatan mo siya. Ama. Ang nag-aalaga sa'yo ngayon, ang tunay mong ina. Totoo po ba yan? Ikaw, anak, ang mama ko. Bakit po? Nais kong magalit sa iyo. Ngunit nananaig ang pagmamahal na ipinaramdam mo sa akin. Patawarin mo ako ng Diyos. Dahil sa nakaramdam ako ng galit at ayoko na maniwala sa Kanya. Anak, patawarin mo ako kung pinampan kita. Pero anak, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasasuhin na siya hindi mahahabag sa kanyang anak, ang kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot. Ngunit ikagay ang Diyos. Ma! Sophia, anak ko. Salamat sa Diyos, anak. Kahit na nahihirapan ka sa kalagayan mo, ay handa ka pa rin patawarin at tanggapin ako sa mga pagkukulang ko sa iyo. Salamat. Salamat sa Diyos. Ma, hindi man tayo magkasama ng matagal sa buhay na ito, ang dalangin ko sa Diyos ay magkasama tayong muli sa ipinapangako niyang buhay na walang hanggan. Mayroong mga katanungan, sino, ano, bakit, saan, kailan kaya makikita ganap na kasagutan? Sophia, anak, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi
bago ka mawala at magpahinga, ay niloob ng Panginoon na magkita at magkasama muna tayong dalawa. Hindi ko man napunuan ang lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo mula nung bata ka. Pero sa maiksing panahon na binigay ng Diyos, alam ko na iparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal. At sa tuwing nakikita ko ang mga canvas mo, lagi kong naaalala ang mga masasayang araw na magkasama tayo. At maraming salamat sa Diyos sa pagpapatawad at pagtanggap mo sa akin. Loobin naman ng Panginoon na magkita tayong muli. I love you, anak. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi makahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Isayas 49:15. Yung importance din no, ng forgiveness sa mga tao. Kasi parang doon talaga kayong maghihili na yung mga issues nyo before, kapag parehas kayong willing magpatawad, parang doon talaga nare-repair ang lahat. Kasi kapag parehas kayong may kumbaga may galit kayo sa isa't isa, tas walang nagpapakumbaba sa inyo, talagang walang mangyayari. Kasi lakas din ng loob yan. Yung may courage ka na patawarin mo yung isa dahil din sa imagine, i-consider mo yung pride mo, kailangan mong babaan talaga yung sarili mo. Kaya maganda talaga na yung innate sa atin, yung humility. Na kasi with humility, mas madaling magpatawad, di ba? Tsaka yung importance din ng kanina dito sa Kristiyano drama, yung feeling na pina-adapt siya, ganyan na bakit siya iniwan. Pero kasi may mga ganong moments na mas better na mapunta ka sa kumbaga sa mga tao na kaya kang alagaan. Kasi dito sa sitwasyon nung parents niya is parang walang capacity na maalagaan siya dito sa buhay niya. Kaya binigay siya sa ibang pamilya. Pero kasi ang nakita ko ring maganda doon is nagresulta pa rin sa magandang outcome na kahit feeling niya na pina-adapt siya, pinatawad pa rin niya yung magulang nagpa-adapt sa kanya. Tsaka yung considering na life is short, kumbaga wag tayong mag-iwan talaga ng masasamang bagay na at least, kasi hindi natin alam yung mangyayari mamaya. Mag-iwan man lang tayo ng tayong matutulog na wala tayong ginagawang kabutihan. Ito yung sinabi mo, Ian, na minsan talaga, yun yung best option yung ibigay mo siya sa ibang pamilya para dun sa ibang mga magulang, no? Kasi alam nila sa sarili nila na wala silang sapat na kakayahan para mabuhay yung kanilang anak. Kaya isipin nga, paano kung bawa na dun pa rin siya sa una niyang pamilya, dun siya nagkasakit. Diba? I mean, hindi maipoprovide yung mga pangangailangan niya, hindi ba? Kasi alam natin may mga kapwa-tao tayo na kapag may nararamdaman o kaya may karamdaman, talagang tinitiis na lang nila kasi hindi talaga nila kaya na gumawa ng iba't ibang o kaya hindi nila kaya na magpagamot, kaya gumagawa na lang sila ng iba't ibang mga bagay o karanasan para makaramdam sila ng ginhawa, di ba? Kasi wala kasi tayo or wala kasi silang kakayahan na bumili ng gamot o makapagpadoktor dahil sa kanilang kahirapan. Kaya isa sa kawang-gawa na sinisikap na maitaguyod ng Members Church of God International ay ang pagsasagawa ng medical mission, lalo na sa mga malalayo at liblib na lugar dahil MCGI cares. Libreng bigas, libreng gamot. Kaya nga nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon na talagang kayong dinala dito sa aming sityo. Ng indigenous people na bahagi ng 13% ng populasyon ng Pilipinas. Karamihan ay hindi nakapag-aral, mababa ang uri ng kabuhayan, limitado ang kaalaman sa kung ano lang ang itinuturo ng kalikasan. Ate ko po siya.
Kasi wala po doon. Lagi na po niyang nararamdaman po ang ganyan. Kaya lang po, wala po kaming lakas ng loob na ipagamot po siya. Ang madalas po niya, dinadaing sa amin po yung ubo po niya. Tapos po pag po inuubo na po siya, hinihika na po. Hindi na po siya makahinga. Pinapainom po namin lang po siya ng tubig. May sakit po kami, minsan po sumasakit yung tiyan. Umano po ako ng tubig na mainit, tapos nilagay ko po dito. Sa simula ko po. Aminado ang pamahalaan na dahil sa malayo nilang tirahan, madalang na sila ay marating ng serbisyong pangkalusugan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila agad nalulunasan sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kung mayroon pong nagkakasakit sa amin, kung ganitong tag-ulan, hindi po namin maiuwi sa doktor po kasi malalim ang ilog. Tapos sinayaan na lang namin ng nananalangin na lang kami sa Diyos kung parang pero maalis din po pag nananalangin po kami sa Diyos. Mahirap lang po kami. Tapos po, hayaan na lang namin pag umano na yung ilog po, doon kami makapababang makakuha po ng pagkain. Dahil wala po kaming pang-tustos sa gamot doon, nagbabayad po sa ospital. Bigyan ka po ng reseta, kung wala ka po pambili sa butika, hindi mo po makukuha yung gamot. Kaya ninanais na namin po, hindi na po kami nagpapagamot. Malayo po kami sa center at saka nagbabayad po kami kasi sa ospital. Namatay po yung mister ko, hindi po na gamot. Napakasaya po. Wala pong sobrang saya po. Kahit man po malalim po yung tubig, hindi po nila iniinda para po mapuntahan po nila kami dito. Nagpapasalamat po ako sa mga kapatiran po na sobra po ang pagtulong po dito po sa amin. Salamat po sa Diyos sa mga kapatiran po. Libreng bigas, libreng gamot, lahat na po. Kaya nga nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon na talagang kayong dinala dito sa aming sityo. Salamat sa Diyos. Totoo yun, no? Ang hirap na may nararamdaman ka na pero wala kang magawa. Dahil wala kang pera, diba, malayo yung ospital sa lugar ninyo. Kumbaga, parang ang hirap na alam mong pwede namang may maggamot o pwedeng magamot yung nararamdaman mo. Pero dahil din sa wala kang enough resources para maipagamot yung iyong sarili o yung mahal mo sa buhay, mahuhulog tayo dun sa
parang mapapabayaan natin, worst comes to worst, baka ikamatay pa natin, di ba? Kaya parang ang sarap sa kalooban na sa ganitong mga pagkakataon, dinidinig ng Diyos yung kanilang mga panalangin sa pamamagitan ng MCGI na napupuntahan sila sa kabila ng hirap na pagdadaanan bago makapunta doon. Kasi aminin natin, minsan kapag ganun, pag nakita natin na mahihirapan tayo, ayaw na natin gawin, di ba? Pero sa awa tulong ng Diyos, yung pananampalataya ng mga nasa MCGI na makagawa ng mabuti sa lahat ng tao, anuman yung kanilang lahi, relihiyon, wika, di ba, kalagayan sa buhay. Kaya salamat sa Diyos sa tuwi-tuwi na binibigyan tayo ng buhay at lakas para makatulong sa kapwa. Talagang totoong MCGI cares, di ba? At ito, mga kasangbahay, gusto nyo ba ng stress-free na lugar na malapit lang dito sa Metro Manila? Halina't samahan niyo po kaming puntahan ang isa sa mga dinadayong pasyalan sa Bulacan. Kung saan ba yan matatagpuan, panoorin niyo po dito sa Trip Ko To. Stress ka na ba sa work at daily routine? O di naman kaya ay gusto mong mag-unwind sa malapalawan vibes na siguradong matatanggal ang pagod mo sa ganda ng lugar? Kaya naman tara at samahan nyo kaming pumunta sa isa sa mga dinadayo ng turista dito sa Norsagaray, Bulacan. Ang Norsagaray ay isang bayan sa lalawigan ng Bulacan. Ito ay tanyag sa ilang mga natural na tanawin at atraksyon. Kaya kung ikaw ay mahilig sa kalikasan, adventure at tranquility, maraming mga pambatong lugar dito na tiyak ma-enjoy mo. From Metro Manila, mas madali ka makakapunta dito if naka-private vehicle ka. Around 2 to 3 hours ang biyahe. Maaari mong hanapin sa maps ang Matiktik Bridge. Straight ahead hanggang makarating ka sa Coral Elementary School. Then, follow the signage hanggang makarating ka na dito sa Triple P Campsite. Excited na ba kayo mga kasambahay? Samahan niyo ako sa iba't ibang activities. Tara na! First na activity na i-try natin. Siyempre, kapag napagod sa biyahe, gusto natin agad maramdaman ang refreshing water ng ilog dito. Grabe, ang lupit pala na itong ATV. Ang sarap i-drive. Kung kasama mo naman ang iyong family and friends, ma-enjoy mo rin dito ang boat riding sa halagang 300 pesos lang. Kung mahilig naman kayo sa physical activity like airsoft, meron din dito for only 250 pesos per head. Makapaglaro na kayo sa loob ng halos 1 oras. Sa mga ganitong camping site, kapag madami kayong kasama, pwede kayong umupa ng cabin which is 700 pesos, floating cottage for 600 pesos, at kung budget friendly naman ang hanap nyo, ay meron ding 250 pesos per table na cottage. At available din ang overnight stay sa halagang 200 pesos. Choice mo na kung mag-rent ka ng tent for 300 pesos at kung may dala naman kayo, ay 100 pesos na lang. Kaya ano pang iniintay nyo? Kung ang hanap mo ay vacation kahit this weekend lang, ito ang swak para sa'yo. At syempre, more importantly, pasok sa iyong budget. Hanggang sa susunod mga kasambahay, samahan nyo kaming muli dito sa Trip Ko To. Alam nyo, kahit taga Bulacan ako, hindi ako pa nakakapunta dyan sa part ng Norzagaray. Kaya very interesting sa akin kung mapuntahan ko yan. At least parang nakaka-proud kasi parang ang alam kasi natin sa Bulacan parang puro fields lang, mga bukid-bukid, ganyan. Pero mga food din, ganyan. Pero yung ganito na yung mga ilog, tapos marami ring mga activities, hindi ko pa na-explore yan. Kaya maganda kung mapuntahan yan. Tsaka yung part na yan yata ng Bulacan, yan yung talagang mga puno pa, yung gano'n. Yung parang ang probinsyang-probinsya daw yung fields dyan sa Norzagaray. Wow. At eto, no, batiin muna po natin ang good morning sina Brad Chris and sis Liza Savila. At syempre, si Chef Sian, A.E.I. Savila. Sina Brad Dale, si Brad Jamil,
Brad Justin, Brad Wesley, Sis Tere, Sis Jen, at shoutout din po sa lokal ng Rosario Pasig! Good morning! Nag-enjoy talaga tayo kasama sila. True. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Busog pa rin ako. Hindi na ako kumain nung last meal kahapon. Ako nung gabi na sa bahay namin, hindi na ako kumain. Ako din. Busog na ako sa kanila. Nabusog tayo. Pero ito naman din, happy birthday po to Brad Alan Ortega. Ayan, happy birthday po sa inyo. And of course, we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Binabati naman po namin ng happy birthday sa Anak TV President, Miss Elvira Yapgo. Maraming salamat po. Happy birthday po sa inyo. Birthday! And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730, also available online and selected Mercury Drug outlets. And we would also like to thank Pag-ibig Fund. Mas malaki ang contribution, mas malaki ang ipon. I'm getting the Pag-ibig I deserve. Pag-ibig regular savings, top up na. And we would like to thank Clary's Flower Shop. Surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biclatan, General Trias City, Cavite. And we would also like to thank Atlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. Good morning sa aking mommy, sa aking daddy, at kay Yuna. Hello, Mamsi. Good morning. Thank you. Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout, Ibardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. To all women out there, it's time for your early breast screening. You may visit Asian Breast Center located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. For more details, you can visit their Facebook page at Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center emphasizes that breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Good morning, mga kasangbahay! Maraming salamat po uli sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning!